Yan o. Yan o. Ayos na. Solve. So ito, dadiagnose natin gamit natin itong ating Bluetooth scanner, no? Yan. Bali, gagamitin lang natin itong cellphone natin. So ito po mga ka-GM, no? Isang Renault Express ito. Bali, dadiagnose natin to kasi dinala ng raker dito, sinakay sa raker para madala dito sa workshop. Ngayon, ayaw siyang mandar. Engine not start, ang complaint ng customer. So ito yung kanyang susi. Yan, kung makikita nyo, yung kanyang susi, sira na siya. Oh. Kapapandar siguro ng customer natin. Testing natin. So yan, switch on natin. Switch on na siya mga ka-GM, no? So ngayon, start natin siya. Yan, oh. Cranking siya but not starting mga ka-GM. So yan. Ngayon, bali, pinadala natin yung isang duplicate na susi niya. Ito yung kanyang duplicate na susi. So ayan siya. Subukan din natin ito. Yan, oh. Yan, switch on natin. Yan, tapos nagkakaroon ng engine failure sa kanyang message dito sa cluster mga ka-GM. Ganun din, ayaw mag-start. Yan, cranking lang siya. Pero ayaw mag-start. So ngayon dadiagnose natin to. So ito, dadiagnose natin gamit natin itong ating Bluetooth scanner, no? Yan. Bali, gagamitin lang natin itong cellphone natin mga ka-GM. So kukunin natin sa ano niya rito. Sa OBD link dito sa ilalim, yan, Yan siya. So ayan na, connected na yung ano natin mga ka-GM, no? Tapos to switch on natin. Kailangan naka-switch on lang yung ano niya. Yan, nag-switch on na siya. So ito, gagamitin natin itong ating cellphone. So yan siya. Tapos i-connect natin sa Bluetooth. Titingnan natin kung ano yung posibilidad na problema niya mga ka-GM, no? Yan. So yan, titingnan natin kung magko-connect dito. Yan, protocol checking pa siya mga ka-GM. So kung makikita ninyo, ayaw mag-connect yung ano natin, scanner. Kasi pagka nag-connect siya, dapat mayroong 12 volts dito na sa kanyang battery, no? Dito sa ating cellphone, sa scanner natin. Ito kasing gamit natin sa cellphone natin. Yan, matagal, ayaw mag-connect. So may posibilidad na lost connection to mga ka-GM, yung kanyang sa PCM. So yan, ayaw. So may problema ito. Switch off natin siya. Check natin yung kanyang mga fuse at ano. Okay. So check natin dito. So yan, ito yung kanyang fuse box. Gamit tayo ng tester. Patuloy nyo lang panoorin itong mga ka-GM itong aking video para magkaroon kayo. So itong ating tester, yan, titignan natin. So ayan, gumagana yung test light natin mga ka-GM. Kasi unang-una wala tayong diagram dito. So ayan, So check natin yung kanyang mga fuse dito. So okay. Ito okay naman. So okay naman siya. Ayan. May problema sa ano to? Sa communication. Ayan. So ito mga ka-GM, fuse number 40 ayaw gumana. Sigurado na ito. Ayan, gumagana yung kabila niya. Dapat yan, iilaw ka pa niyan. Kasi ito, yan, pag tinusok natin sa kabila, ayaw. So ito yung number 40, fuse 40 amperes na fuse. Yan yung titignan natin. So ito, hugutin natin to. So ayan mga ka-GM, kita nyo. Kita nyo yung loob niya, putok. Busted siya mga ka-GM, busted. Yan. So dito nakalagay sa pwesto na to. Yan. So busted yung kanyang fuse. So dito kasi wala siyang ano rito, wala siyang diagram sa fuse sa kanyang cover, kaya mahirap i-diagnose pagka walang diagram talaga. So ito, susubukan natin palitan ko mga ka-GM 40 amperes para makita natin kung ito nga yung kanyang problema. Ito, bali nakakuha tayo ng isang fuse mga ka-GM na 40 amperes, no? Yan. So ito yung papalit natin. Ito kasi yung isa, ito yung busted. Yan, putol siya sa gitna. So yan, kakapit natin dito. So yun na, kinabit na natin mga ka-GM yung 40 amperes na fuse na buo. So yan, susubukan natin pandarin ngayon. Ito yung ano natin. So yan siya, walang puto itong ating video. Medyo madilim kasi wala tayong ilaw. So subukan natin start yan. Umilaw kagad yung kanyang cluster. Ayun.
Mandar na siya mga ka-GM, one click. So yun lang yung naging problema niya mga ka-GM, yung fuse na 40 amperes busted siya, putol. So okay na. One click, start na siya. Off natin. Yan, start natin ulit. Yan oh. Yan oh. Ayos na. Solve kagad yung problema nito. Ganun lang po mga ka-GM yung pag-diagnose natin. Basic lang, no? Yan, like and share po para magkaroon ng idea yung iba.